pinaghirapan at sinikap na makatapos sa magandang eskwelahan ang kanyang anak. Dahil na rin niya matuwa at may pagmalaki na makatapos ang kanyang anak sa magandang paraan. At nagkatotoo nga ito, pero tila yata nalimutan na niya ang kanyang ina. Dahil lumaki ang kanyang ulo sa kadahilan ng lumipat siya ng bansa. Anak! 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 Nasa ka na ba? Nangungulian ako sa Lord. Nasa na yung mga pangarap, mga pangako na kayong dalawa. Nasa ka na ba? Lumalala na sa sakit ko. Sa kabila ng kanyang pangungulila, ay dumating ang kanyang kaisa-isang anak na si Joshua. Sabi ng nakapaghan ba ako? What? What? What do you mean? Anak, pinagkanyala yan ah. Sabi yung pinagkuha ha? At parang hindi ka naman mag-Tagalog. Shut up, I can't understand you. Nagdaan ng ilang araw ay hindi nag-iinika na mag-ina. Naisip ng binata na siyang magpaturo na magsalita ng wikang Tagalog. Mom, can you teach me some Filipino words so that we can understand each other? Yeah. Mom, I think we can start now. Yeah. Ready go. Makalipas ang ilang araw, ay unti-unting natuto ang kanyang anak na magsalita ng Tagalog. Naisip ng kanyang ina na bumili ng diksyonaryo na Ingles-Pilipino ang nilalaman. Anak, halika nga dito. Yes, Mom. Ito, English Tagalog. Para matuto ka namang mag-Tagalog at magkaintindihan tayo, anak. Oh my God. Oh my God. Salamat, Nay. Aba, anak, makakatuwa ka naman at marunong ka ng mag-Tagalog ng sa Nay. Buwan ay aalis na ang kanyang anak. Kahit naging malungkot ang pag-alis si Joshua, ay naging masaya rin siya sa huli dahil natutunan niyang mahalin ang sariling wika na tinuro ng kanyang ina at naging masaya siya hanggang sa huli. Anak, huwag kang umalis. Parang ako na. At biglang namatay ang kanyang ina.